Yung latest location po ng bagyong Opong, 815 kilometers po sa east ng northeastern Mindanao. Taglay nga po ang hangin na 85 kilometers per hour. So mas lumakas pa po ito kumpara kaninang madaling araw. At merong pagbugso hanggang 105 kilometers per hour. At kumikilos west-southwest. Sa ngayon, medyo mabagal siya, 15 kilometers per hour. Itong bagyong Opong sa ngayon po ay wala pa namang direktang epekto sa alinmang panig ng ating bansa. Samantala, yung habagat pa rin or southwest monsoon umiihip pa rin po dito sa may Luzon and western section of Visayas at meron pa rin dinadalang mga pag-ulan at minsan malalakas na hangin dito sa mga areas po ng Central Luzon, Calabarzon hanggang dito sa may Mimaropa and western Visayas. So ito po yung official track ng Pag-asa as of 10 in the morning. Kung mapapansin po nila, generally west-northwest yung pagkilos po nitong si Bagyong Opong. So within the next 24 hours or within the day actually po, lalakas pa ito bilang isang severe tropical storm or nasa middle category po ng bagyo. Then pagsapit po bukas ng gabi ay posibleng lumakas pa ito bilang isang typhoon with minimum wind speed of 120 kilometers per hour. So sa gabi, kung mapapansin po nila, medyo malapit na dito sa may parting eastern Visayas. So naapektuhan na po ng malalakas na hangin, minsan malalakas din na ulan, itong eastern portions. Gayon din sa may Caraga region and Bicol region. Pagsapit po ng Friday, yan yung pinaka-crucial na araw regarding dito kay Opong. Babagtasin po ng bagyo ang hilagang bahagi ng Samar hanggang dito po sa may Southern Luzon, kabilang na ang Bicol region, Calabarzon, Mimaropa or hilagang bahagi ng Mimaropa, Metro Manila hanggang dito po sa may Central Luzon. Pagsapit po ng madaling araw ng Sabado. At pagsapit naman ng umaga ng Sabado, ay nasa may West Philippines na ito, mananatili pa rin as a typhoon category hanggang sa makalabas po ng ating area of responsibility sa Sabado pa po ng gabi. Base naman sa ating latest analysis, nasa around 400 kilometers po yung radius o yung distansya po ng bagyo hanggang doon sa pinakang outermost portions niya kung saan mararanasan po yung malakas na hangin dulot itong si Bagyong Opong. So ibig sabihin, kapag manatili siya as 400 kilometer ang radius, pagpasok po dito sa may parting eastern Visayas, maapektuhan din po ng hangin yung ilang bahagi pa ng Kabikulan and Caraga region. And basically, habang tumatawid po dito sa may Southern Luzon, malaking bahagi na nito. Luzon and Visayas, basically, magkakaroon din po ng mga pag-uulan at mga minsan pagbugso ng hangin. Metro Manila, malapit po doon sa may sentro ng bagyo. Based dito sa ating latest track, pagsapit po ng madaling araw po ng Friday or hating gabi ng Friday hanggang madaling araw po ng Saturday. And in terms of intensity, base naman po sa ating latest forecast, yun nga po, no, pagsapit po dito sa may areas po ng Summer Island, nasa around 120 to 140 kilometers per hour yung lakas niya ng hangin. At pagsapit dito sa may areas po ng Southern Luzon, siguro nagtatanong na iba, possible pa magkaroon ng weakening regarding po dito sa bagyo. Nandyan yung possibility po, pero manatili pa rin po siya as a typhoon. So malakas pa rin po ito habang binabagtas po ang ating kalupaan. At pagsapit dito sa West Philippine Sea, maaaring lumakas po muli siya at mananatili pa rin as a typhoon.